Pa-subscribe din po mga Lodi sa Facebook, try ko lang po, Rain Clouds Recap din po ang pangalan. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko, na si Lodi Kauri Paz, Lodi Dimark Bodjen, Lodi Jessen Manguroban ng Cebu, Lodi Alex Pimentel, Lodi Eugene Carlo Bula, Lodi Ains Gaon ng Bukidnon, Lodi Empty Tactics, Lodi Boy Palaboy, Lodi Raymond Miss Olas, Lodi Abaa Jeffrey. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-117 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Miriam Alliance, kung saan makikita ang ating bida at si Galzariang na parehong nakatingin sa gilid ng tahimik. Nakahanay pala sila, habang ang iba ay sabay-sabay na sumisigaw ng Machulgon. Machulgon. At siya naman ay mahinahong itinaas ang isa niyang kamay bilang tugon sa malakas na sigawan ng mga tao. Makikita ito na may malakas pang tinig na sinasabi na mabuhay ang bagong pinuno ng alyansa. Mabuhay ang Che Ondo Sect. Nakatingin ito at isang elder na sinigaw pa ng mga tao na mabuhay si Machulgon. Malakas pang sinigaw ng mga ito na ubusin ang demonic cult. Lipulin ang demonic cult. Mariin na nakatingin naman ang ating bida dito habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang sigasig ay umaabot na sa hindi pa nasasaksihang rurok. Ang lahat ay sabik na napamunuan ni Machulgon ang mga mandirigma ng Martial Alliance at durugin ang demonic cult sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya habang makikita ito na at si Master No, na nagsilbing strategist ni Machulgon, ay bumisita sa Justice Pavilion. Maaari itong ituring na malinaw na hudyat na balak niyang ipagkatiwala ang papel ng Grand Strategist kay Master No simula ngayon. At sinabi naman ni Master No na hindi natin alam kung kailan muling susugod ang mga hayop na taga-demonic cult na iyan. Kaya gusto kong idaos ang seremonya ng inaugurasyon sa lalong madaling panahon. Agad namang sumagot sa kanya si Galzariang na kung ano po ang iyong nais. Napangiti naman ang ating bida at sinabi niya sa isip na gayunpaman, ang sitwasyong ito ay pabor para sa amin. Tumingin siya kay Galzariang habang nakangiting sinabi pa niya sa kanyang sarili na binibigyan kami nito ng pagkakataon na mailabas si Galzariang mula sa Martial Alliance nang walang anumang hindi kinakailangang gulo. Bagaman ang network ng impormasyon ni Galzariang bilang Grand Strategist ay tunay na napakalawak. Dagdag pa niya habang nakataas ang kamay ni Machulgon na ang Martial Alliance ay hindi naligtas na lugar para sa kanya. At sumapit na ang gabi, kung saan makikita ang labas ng gusali na nagliliwanag dahil sa samut-saring ilaw, na tila nagpapakitang buhay sa madilim na kalangitan at nagbibigay ng masiglang tanawin sa paligid. Mula dito sinabi ni Galzariang na pinag-iisipan ko ang isang estratehikong alyansa sa Heavenly Net Association. Tumugon ang ating bida sa kanya na sa Heavenly Net Association. Tanong niya na puno ng pag-aalinlangan. Napaseryoso siya ng tingin. Habang naalala ito na napabulong sa kanyang sarili na noon, para maiwasang mapahamak si Galzariang, ibinigay ko sa kanila ang isang liham na iniwan ni Chon Hajin. Ipinasa naman yun ni Ban Sojong kay Mabonggi, na naging malaking tulong pala kay Galzariang. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Galzariang na kapag umalis na ako sa Justice Pavilion, magkakaroon ng malaking kakulangan sa ating kakayahang mangalap ng impormasyon. Dagdag pa niya habang naiisip ito na mayroon tayong grupong tagakalap ng impormasyon na binuo ninyo. Young Master, pero, hindi pa rin ito may kukumpara sa Justice Pavilion o sa Heavenly Net Association. Napangiti naman ang ating bida habang nakatingin kay Galzariang, na para bang nauunawaan niya ang bigat ng kanyang sinabi ngunit nananatiling kalmado at kampante sa gitna ng usapan. At sinabi niya na susundin ko ang iyong pasya, strategist. At ilang sandali pa, makikita ang tirahan ni Chon Sozon na tahimik na nakatayo sa gitna ng malawak na paligid, na tila may taglay na misteryo at bigat ng kapangyarihan sa kabila ng payapang anyo nito. Makikita ang taong ito na mahinahong nagpupunas ng kanyang flauta, habang marahang nagsalita, kumusta na ang takbo ng mga paghahanda. Tumugon naman ito habang bahagyang nakayuko ang ulo bilang paggalang, mahinahong sinasabi na ang lahat ay maayos ang takbo ng mga paghahanda, na walang naging aberya sa kanilang plano, at idinagdag pa na ligtas na nakarating si Im Yeonjong at kasalukuyan na itong tahimik na naghahanda para sa darating na ritual na mahalaga sa kanilang misyon. Patuloy sa mahinahong pagpunas ng kanyang flaute si Chon Sozon, habang ang kahoy ay tila mas lalong kumikinang sa bawat galaw ng kanyang kamay, at sa gitna ng katahimikan ay malamig niyang binigkas ang tanong na,
papatayin mo ba ang pinuno ng alyansa? Pumikit naman ito saglit bago tumugon ng kalmado, na ang lahat ay magpapatuloy ng walang anumang sagabal, na para bang tiwala siyang walang makakahadlang sa takbo ng kanilang plano at sa mga darating pang kaganapan. Tinanong pa ni Chon Sozon habang may kalmadong mukha na paano naman si Gal Sarang. Nagulat naman ito sa kanyang narinig, bahagyang natigilan at tila hindi inaasahan ang biglaang tanong, habang saglit na bumigat ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. At pagkatapos, bahagyang nakababa ang ulo nito habang nanginginig ang boses na sumagot, na hindi pa rin namin matukoy kung sino ang master na nagtatago sa likod niya, at patuloy pa rin kaming nababalot ng pagdududa kung gaano kalalim at kalawak ang impluwensyang nakatago sa likod ng kanyang pagkatao. Tumugon naman si Chon Sozon habang bahagyang huminto sa pagpunas ng kanyang flauta, at sa malamig ngunit mapanuring tinig ay nagsabi, ganoon ba siya kahusay itago ni Galzariang? Dagdag pa niya, habang mariing tumingin at nananatiling kalmado ngunit may bahid ng pang-uuyam sa kanyang tinig, o sadyang wala ka lang talagang galing, White Rock. Habang ang kanyang mga salita ay bumigat sa hangin at tila lalong nagpatindi ng tensyon sa hangin. Nanginginig ang boses nito habang sumasagot, kasabay ng pagtulo ng pawis sa kanyang pisngi, at nanginginig ang kanyang mga mata habang inaalala ang kalibre ng mga eksperto sa kanilang panig, na walang kahirap-hirap na pinatumba nito. Kaya't sa gitna ng takot at pangamba ay nasabi niya na hindi ito basta-bastang tao. Ibinaba niya sa malinis na tela ang flauta habang mahinahong inaayos ito, at sa kalmadong tinig na may bahid ng malamig na pagdududa ay sinabi niya, kaya ba ang plano mo ay magpatuloy lang sa paghihirap? Habang ang kanyang mga salita ay tila dahan-daang pumupunit sa katahimikan ng paligid. Dagdag pa nito, habang may bahid ng inis sa kanyang ngisi, at ang tinig ay tila unti-unting nawawala ang kanyang pasensya, bakit hindi na lang ninyo kidnapin si Galzariang at gawin siyang strategist natin sa halip? Habang ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mas mabigat na tensyon sa paligid. Tumugon ito na may madilim na ekspresyon sa mukha, habang nanginginig ang kanyang boses na nagsabing, pasensya na. At kasabay nito'y sinabi sa kanyang isipan na, sa totoo lang, kung kaya ko lamang gawin yon, matagal ko na sana itong isinagawa. Sabay na napayuko ang kanyang ulo dahil sa inis, habang ang pawis ay dahan-daang tumutulo mula sa kanyang ilong, na lalo pang nagpapakita ng bigat ng tensyon at pagkailang sa kanyang kalooban. Isang babae naman ang dumating at magalang na nagsabi, hinahanap po kayo ng elder, young master, at sa sandaling yun ay napahinga ito ng maluwag. Na para bang nakahanap ng pansamantalang pagkaligtas, bago agad napalingon sa bagong dating na tila may dalaring panibagong kaganapan. Mariin namang nakatingin si Chon Sozon, tahimik ngunit kitang-kita ang nagliliyab na inis sa kanyang mga mata. Habang tumatayo si Chon Sozon, mahinahon ngunit may bigat ang kanyang tinig na nagsabi, bumalik ka na at siguraduhin mong matutulungan mo ng maayos si Im Yeon-jong sa kanyang ginagawa, na tila isang utos na hindi maaaring balewalain. Sumagot ito ng magalang at may bahagyang pagyuko. Opo, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko, na may halong determinasyon sa kanyang tinig kahit na nananatili ang bakas ng tensyon sa kanyang mukha. Tahimik itong dumaan sa kanyang tabi, na halos walang anumang ingay na nalikha. At ilang sandali pa, tahimik na nagsara ang pintuan sa likuran niya, na tanging banayad na tunog lamang ang maririnig, habang nanatiling mabigat at walang imik ito. At makikita si Chon Sozon sa labas na tahimik na naglalakad, walang anumang bakas ng pagmamadali sa kanyang mga hakbang. Hanggang sa marating niya ang harapan ng kuweba na nakatago sa pagitan ng mga batuhan, na para bang may itinatagong lihim sa loob nito. Makikita ang kanyang anino sa bunganga ng kuweba, na malinaw na naaaninag habang tinatamaan ng sinag ng araw mula sa labas. At naglakad ito papasok sa kuweba, dahan-dahan at walang pag-aalinlangan. At mula sa kanto ng kuweba ay napatingin siya ng seryoso. At isang tao ang makikita sa loob na nakaupo sa malamig na sahig ng kuweba, nakakrus ang mga paa habang tila walang pakialam sa paligid. At pagkatapos, mahinahong nagsalita ang matanda habang nananatiling nakaupo na nakakrus ang mga paa. At sa kalmadong tinig ay sinabi kay Chon Sozon, dumating ka na pala. Sumagot si Chon Sozon ng magalang at may bahid ng respeto, opo, lolo, habang nananatiling seryoso ang kanyang ekspresyon. Sinabi pa ng matanda sa mahinahong tinig habang nakaupo pa rin sa loob ng kuweba. Lumapit ka rito, na may kalmadong awtoridad sa kanyang boses na tila hindi pwedeng suwayin. Agad na lumapit si Chon Sozon sa kanyang lolo,
Maingat ang bawat hakbang habang ang kanyang seryosong mukha ay nananatiling hindi nagbabago. Mariing pinagmasdan siya ng kanyang lolo, ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at bigat ng karanasan. Habang makikita naman ang mukha ni Chon Sozon na seryosong nakatingin sa ibaba, na para bang pinipigil ang anumang salitang nais niyang sabihin, habang ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila ay lalo pang bumabalot sa loob ng kuweba. At pagkatapos sinabi sa kanya ng kanyang lolo na mukhang may kinakaharap kayong suliranin. Bahagyang napangiti si Chon Sozon bago siya tumugon ng mahinahon, "Opo. May isang bagay na hindi umaayon sa gusto ko." Pinagsapaw ng kanyang lolo ang mga daliri habang mahinahong nagsalita, na tila babawat salita ay may bigat ng karanasan, kung madali lang ang lahat. Ibang tao na sana ang nakaupo sa pwesto natin ngayon, sadyang may mga hadlang nalilitaw kapag may ginagawa kang dakila, habang ang kanyang titig ay nananatiling matalim at puno ng kahulugan. Dagdag pa nito sa kanya na ano nga ba ang sinabi ko sa iyong gawin sa mga ganitong pagkakataon. Sumagot sa kanya si Chon Sozon na sinabi niyo po sa akin na huwag masyadong mag-isip ng malalim sa mga bagay-bagay. At sinabi niyo rin po na huwag masyadong magpilit na maging perpekto. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na tama. Naaalala mo ng mabuti. Dagdag pa nito sa kanya na kung gayon, bakit mo hinahayaang mamuo ang galit sa loob mo? Bahagyang napababa ng tingin si Chon Sozon at sumagot na sa totoo lang. May isang tao na sumasalungat sa aking kutob. Nararamdaman ko na kailangan ko muna silang makilala ng lubusan. Na makikita ang lungkot sa tingin nito sa ibaba. Napalaki ang mata nito sa kanyang narinig nang sabihin sa kanya ng kanyang lolo na dispatchahin mo na lang sila. Dagdag pa nito na kung may pagdududa ka sa isang tao, tapusin mo sila ng walang awa. Gumamit ng napakalakas na puwersa para durugin sila hanggang sa hindi na sila makahinga. Sa narinig ni Chon Sozon, tila nabuhayan siya. At sa isang iglap ay bahagyang naglabas ng kaunting enerhiya ang kanyang katawan, na para bang muling sumiklab ang kanyang determinasyon at naging mas matalim ang kanyang presensya sa loob ng kuweba. At sinabi niya ng may matatag na tinig at walang pag-aalinlangan, "Naiintindihan ko." At makikita ang kanyang lolo na napahinga na lamang ng marahan. Mukha bang masyadong simple ang solusyon para sa panlasa mo? Natahimik lang ito sa harapan ng matanda. At itinaas ng kanyang lolo ang kamay na sinabi pa na pero kailangan mong intindihin. Hinawakan sa pisngi si Chon Sozon na ikinagulat nito nang sabihin pa ng kanyang lolo na napakaraming ambisyosong lalaki na ang nabigo dahil lang sa hindi nila nagawang isagawa ang simpleng soulless yung ito. Tumingin sa kanyang lolo habang sinasabi pa sa kanya na dahil sa maliit na pride, tapos sobra mag-isip sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ang mga yan ang papatay sa iyo. May malungkot na napababa ng tingin si Chon Sozon at sumagot na tatandaan ko po yan sa aking isipan. Sinabi pa sa kanya ng kanyang lolo na kung gusto mong maging tunay na malakas, kailangan mong maging simple. Tumingin ito sa kanya ng seryoso at sinabi niya kay Chon Sozon sa mabigat ngunit kalmadong tinig, huwag basta sumugal kung hilaw pa ang plano. Na tila paalala na may halong babala, habang nananatiling matalim ang kanyang titig at puno ng karanasan ang bawat salitang kanyang binibitawan. At mariing napatingin ang matanda, habang ang kanyang mga mata ay tila biglang tumilim. At sa direksyong yun ay makikita ang isang taong nakahiga sa malamig na kama sa kuweba, na sabay nilang pinagmasdan ni Chon Sozon, na para bang may malalim na kahulugan at lihim na nakapaloob sa katahimikan ng sandaling yun. At makikita ang mukha nito kung patay na ba o natutulog lang. At lumipat ang eksena sa isang malaking batong nakatayo sa gitna ng kabundukan. Mula rito, makikita ang anino ng dalawang tao. Sinabi sa kanya ni Galzariang na aking Panginoon, ano po ang nais ninyong sabihin at dinala niyo pa ako rito sa napakalayong lugar na ito? Sumagot siya na mula ngayon, panuorin mo ng mabuti ang ipapakita ko sa iyo hanggang sa huli. Seryosong sinabi pa niya na mag-usap tayo pagkatapos. Siguraduhin mo lang na hindi ka masyadong magugulat. Sumagot sa kanya si Galzariang na naintindihan ko. Habang hinahatak ng ating bida ang espada mula sa kaluban nito, bigla itong naglabas ng puting enerhiya na tila umaapaw sa paligid. Hawak niya ang espada na patuloy na naglalabas ng mga tila sinulid na enerhiya na sumasayaw sa hangin. Makikita ang hangin na dumadampi sa mukha ni Galzariang habang tila nagugulat sa kanyang nakikita. At ilang sandali pa, makikita ang ating bida na Bumwelo. Bahagyang umatras ang katawan bago biglang itira ang kanyang espada sa unahan. At isang napakalakas na puwersa ang kanyang pinakawalan,
na agad na sumabog sa paligid at lumikha ng mga aipoipo na paikat-ikot sa kanyang kinatatayuan, habang ang hangin ay tila nagwawala at ang buong lugar ay niyanig ng biglaang pagbugso ng kanyang kapangyarihan. Bahagyang napaatras si Galzariang, bakas ang gulat sa kanyang mukha habang hindi niya maiwasang mapasabi sa isip, ito ang soul-chasing Ozra Sword Technique. Habang pinagmamasdan ang lakas at puwersang kumakalat sa paligid na tila humihigop ng hangin at nagpapabigat sa buong kapaligiran. Muling naghanda ang ating bida, matalim ang tingin at maingat ang bawat galaw, habang makikita ang puwersang unti-unting nagtitipon sa kanyang espada na tila buhay na enerhiyang kumikislap at umiikot sa talim nito. At sa isang malakas na tira sa kanyang harapan, ang puwersang inilabas ng kanyang espada ay ramagasan ng buong lakas at bumagsak sa napakalaking batong nasa kanyang harapan, na makikita na unti-unti itong nabibitak. At ang malaking bato ay tuluyang nabuwal, kasabay ng pagguho nito ay naglaglagan ang mga piraso sa paligid. Na bumagsak sa lupa habang kumalat ang alikabok at umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbasag sa buong lugar. Mula sa malayo, makikita ang mga aipoipo na pinakawalan ng ating bida, na patuloy na umiikot at humahagupit sa hangin habang lumalakas at kumakalat sa paligid, na parabang sinasakop ang buong espasyong kanilang kinaroroonan. At ilang sandali pa, makikita ang makapal na usok na dahan-dahang bumabalot sa kanilang kinatatayuan. Makikita ang ating bida na nakatayo sa gitna ng usok, tahimik at matatag habang pinagmamasdan ang ginawa niyang pinsala. Binalik ng ating bida ang espada sa kaluban ng dahan-dahan at mahinahon, habang hindi napigil ang tanungin ni Galzariang, paano? Na tila hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Dagdag pa niya habang napatingin ang ating bida na paano mo nagagawa ang martial arts ni Lord Chon. At dito na po nagtatapos ang ika-117 kabanata.